Ang bansang North Korea ay isa sa mga hinahangaang bansa sa buong mundo pagdating sa pananatili ng seguridad sa kanilang bansa. Subalit dinid sa kaalaman ng karamihan na ang bansang North Korea ay natatanging bansa na sarado para sa mga turista at mga mananabaw na mga dayuhan. Kinakailangan ng pahintulot mula sa kanilang prime leader na si Kim Jong-un kung ninanais mo na makapasok sa kanilang bansa. Ano nga ba ang mga batas ng North Korea at bakit kinatatakutan ng mga residente ang bansang ito? Sa bansang ito ay hindi pinahihintulutan ang mga pelikula at mga kanta galing sa ibang bansa dahil labag ito sa kanilang batas. Noong 2015, ang diktador na si Kim Jong-un ay pinasira ang lahat ng mga tindahan ng cassette tape at mga CDs na naglalaman ng mga kanta at pelikula na galing sa ibang bansa. At kung ikaw naman ay mahuhuli o nanonood o nakikinig sa mga international song or movies, ikaw ay mahahatulan ng pagkabilanggo o hindi naman kaya ay death penalty. Sa North Korea ay meron lamang 3 channel at iilang palabas at lahat ng yon ay kontrolado ng kanilang gobyerno. Ang mga mamamayan ng North Korea ay hindi pwedeng gumamit ng telepono para tumawag sa ibang bansa. Hindi pinahihintulutan ng kanilang gobyerno ang paggawa ng international call dahil marahil ay pwede itong gamitin ng mga mamamayan upang sila ay makatakas mula sa kanilang bansa o hindi naman kaya ay daan para makapagbigay ng impormasyon sa mga kalaban nitong bansa. Sino man ang mahuhuling gumagawa ng paglabag sa ganitong batas ay maaaring mauwi sa ilang taong pagkakabilanggo at pwedeng mahatulan ng kamatayan sa kamay ng batas. Noong 2015, kalagitnaan ng pagpupulong ng mga politiko ng North Korea kasamang kanilang prime leader na si Kim Jong-un ay hindi inaasahang makatulog sa meeting ng kanilang defense minister na si Yoon Yong-chol. Siya ay agad na hinatulan ng death penalty ng kanilang prime leader na si Kim Jong-un dahil ayon sa kanya, ito ay isang pagpapakita ng kataksilan. Si Yoon Yong-chol ay pinatay sa pamamagitan ng pagbaril gamit ang anti-aircraft gun sa harap ng 100 katao ng North Koreans dahil sa kanyang kataksilan. Kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, hindi lang ikaw ang makukulong, kundi madadamay pati ang iyong buong pamilya. Kasama na sa makukulong ang mga nanay at tatay mo. At kung ikaw ay merong mga anak, pati sila ay maaaring makulong dahil sa ginawa mong kasalanan sa batas. At kung buhay pa ang iyong mga lolo at lola, kahit ano pa ang kanilang sakit o gaano pa sila katanda, ay hindi sila exempted sa pagkakabilanggo. Ipinatupad ng North Korea ang batas na ito upang maiwasan ang pagtakas ng kahit sino mang nakakulong. At kung ikaw ay posible mang makatakas, ang pamilya mo ang mananagot sa iyong kasalanan at maaari silang hatulan ng death penalty ng sabay-sabay. Kapag naman ikaw ay mamamayan ng North Korea at ninanais mong magkaroon ng gupit na ayon sa gusto mo, ay hindi ito magiging posible sapagkat meron ding batas na ipinatupad ang gobyerno ng bansa na meron lamang 28 gupit na maaari mong sundin. Meron 18 pagpipilian para sa babae at 10 naman para sa lalaki. At tanging ang prime leader lang na si Kim Jong-un ang naiiba dahil gusto niya na maging unique ang kanyang gupit at naiiba sa lahat ng residente ng North Korea. Sa ating bansa naman dito sa Pilipinas, kung ikaw ay naninirahan sa probinsya at ninanais mong tumira sa capital city doon sa Maynila para makapaghanap ng oportunidad, ay maaari mo itong gawin kahit sa anumang oras o kailan mo gusto. Pero sa North Korea, kung ikaw ay nagbabalak na tumira sa Pyongyang capital city ng kanilang bansa, ay kinakailangan mong humingi muna ng pahintulot mula sa prime leader at sapat na kayamanan para ikaw ay mabigyan ng permiso na tumira sa capital city ng North Korea. Kung sa Pilipinas ay libre lang ang mga paaralan mula sa kindergarten, elementarya, hanggang mapa-high school o state university,
Sa North Korea naman, ang mga estudyante ay kailangang magbayad ng lahat-lahat para sa kanilang pag-aaral. Ultimong mga silya at mesa ng kanilang inuupuan dahil hindi ito kasama sa binabayaran nilang tuition at mga school fees. Malupit din ay pinagbabawal ng kanilang gobyerno ang paggamit ng Biblia. Marahil ayon sa gobyerno ng North Korea, ang Biblia ay para lamang sa mga Western culture at maaari nitong baguhin ang pananaw ng mga North Koreans. Noong 2014 ay merong dayuhang Amerikano ang nahatulan ng 5 buwan ng pagkakakulong ng kanyang maiwan sa CR ng isang restaurant sa North Korea ang Biblia na nasa kanyang bag. Agad siyang dinakip ng mga otoridad ng North Korea. Mahigpit din ay pinagbabawal ng gobyerno ng North Korea ang mga branded electronic devices kagaya ng TV, laptop, mga cellphones at iba pa na galing sa ibang bansa. Sa North Korea ay wala kang makikitang iPhone or logo ng Apple at marahil ay inaakala ng gobyerno nila na posible itong gamitin ng ibang bansa laban sa kanila at makakalap ng mga impormasyon mula sa kanilang bansa. Kung meron namang turistang binigyan ng pahintulot mula sa gobyerno ng North Korea, hindi basta-basta makakapasok ang turista sapagkat kinakailangan na i-check ng maayos ang kanyang mga dalang bagahe isa-isa. Isa sa mga dapat na alamin ng mga officers ng North Korea ay ang iyong mga musika, pelikula at mga sulat na nasa iyong cellphone o kahit man sa iyong mga journal or diary. Pinaniniwalaan ng mga journalist na nasa mahigit 200,000 na residente ng North Korea ay nasa kulungan na nakatira dahil hindi lahat ng tao na nasa bilangguan ay nagkasala. Marami sa kanilang bilang ay naging biktima sa kasalanan na ginawa sa isang membro ng kanilang pamilya at kapag merong nakatakas na isang bilanggo ay hahatulan ng kamatayan ang kanyang buong pamilya, kaya mas pinipili ng lahat ng nasa bilanggo na manatili. Malaking porsyento ng mga bilanggo ay namamatay dahil sa malnutrisyon at grabing pagpapahirap sa kanila ng mga jail warden ng North Korea. Wala namang kahalintulad ang paniniwala ng mga North Korean sa kanilang kalendaryo, sapagkat imbis na January 1 ang simula ng kanilang taon, sa North Korea naman ay April 15 dahil ito ang birthdate ng kanilang leader at Prime Minister na si Kim Jong-un. Kung sa Pilipinas naman ay usong-uso ang vote buying at marami din ang nagpapatakbong mga kandidato para sa pagkapresidente. Sa North Korea ay iisa lang ang pwede mong botohin at wala kang ibang choice kundi si Kim Jong-un. Meron ka namang mga choices pero nasa membro ng kanilang gabinete. Kompleto 100% ng boto ng North Koreans ay mapupunta sa kanilang leader na si Kim Jong-un. At kung ikaw naman ay residente ng North Korea, hindi ka basta-basta makakaalis ng iyong bansa kung wala kang opisyal na mga dokumentong hinahawakan galing sa iyong leader. At kung ikaw naman ay nagbabalak na tumakas palabas ng North Korea, hindi magdadalawang isip ang mga gwardya ng bawat sulok ng North Korea na ikaw ay barilin. At kung ikaw naman ay mahuhuli, kaagapay nakaparusahan na kamatayan. Sa lahat ng sulok ng North Korea ay walang kuryente kapag sumapit na ang gabi. Naging normal na para sa mga residente ang ganitong klaseng krisis. Ang kakulangan ng enerhiya ng kanilang bansa ang isa sa mga pangunahing suliranin ng mga residente. At kung ikaw naman ay bibili ng mga appliances kagaya ng microwave, ay kinakailangan mong gawaran ng permiso mula sa gobyerno ng North Korea para ikaw ay payagan. At kung nagustuhan mo ang ating video, ay maaari bang makahingi ng tulong sa pamamagitan ng pag-subscribe mo sa aking channel. Ikinagagala ko rin kung ikaw ay mag-like sa video na to. Maraming salamat!